Hello po mga kababayan, mga kaibigan, katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Harry Roque, no? Kasi po alam nyo naman, patuloy po itong defiant, no? At patuloy niyang pinagtatanggol ang sarili niya tungkol po dito sa kasong isinampa sa kanya ng PAOK ng gobyerno na qualified human trafficking. Ngayon nga po, nalabasan na po siya ng warrant of arrest at malamang ito po ay gagamitin na ng ating gobyerno na ipadala sa The Hague, doon po sa the Dutch government ng Netherlands para po pigilan, harangin ang kanyang asylum application sa bansang iyon. No, at ganun din po, malamang narinig na natin ito sa DOJ through their undersecretary na pwede pong ibigay yung warrant of arrest sa Interpol. At the same time, sinabi po ng DOJ na hihingi po sila ng hold departure order sa lahat pa ng ibang kasamahan ni Harry Roque na kabilang po doon sa warrant of arrest. Sila po ay 49. Ako po, iniisip ko, baka yung iba dyan, lalo na yung mastermind na Chekwa, baka nakalabas na ng bansa yan. Pero yung mga walang kakayahan makalabas ng bansa, tulad ng mga ginamit nilang dummy na nasasangkot ngayon, malamang sila ang they will pay the price, no? Tulad nandiyan si Cassandra Ong, no? At yung iba pa niyang kasamahan. Pero si Harry Roque, inunahan niya na pong lumabas ng bansa yung mga kasamahan niya. At ngayon po, nagwawalwal doon sa the Netherlands. Yun po yung kanyang ngayon. Hindi siya pwedeng umalis ng Netherlands kasi may asylum siya dyan Pag umalis siya dyan at hinanap siya for his hearing para siguro dinggin yung kanyang asylum request, anong pruweba na ibibigay niya na siya ay politically persecuted, kasi ayun yung sinasabi niya, unjust persecution, kung wala siya, wala na yun, didesisyonan siya ng absentia, wala na, null and void. So baka tatakas na yan. Dahil nga po, once na maibigay sa Interpol itong warrant of arrest niya, red notice, hahanapin siya. Ngayon, ang depensa po ni Harry Roque mga kababayan, sabi niya, sabi niya, hindi ako pwedeng i-extradite sa Pilipinas. Ito na-vlog na natin no? Kasi meron pong international law na nagsasabing non-refoulement. Yung ibig sabihin po ng non-refoulement in a legal terms, hindi naman po tayo abogado, tinignan lang po natin yan, sinerch natin, ang ibig sabihin yan, it will cause harm to the person. Matutorture siya, magkakaroon siya ng stress, distress, no, sa kanyang kalusugan, sa kanyang kaisipan. Ganun po pinoprotektahan po yung buhay at kapakanan nung gustong i-extradite. Ngayon, sa palagay nyo ba, gagawin ng gobyernong Marcos yan? Siya ba ay politically persecuted? Sa kanyang pag-iisip lamang, hindi po siya pwedeng daw hulihin, hindi siya pwedeng i-extradite. Ngayon mga kababayan, mamaya na natin sasabihin dito o ipapanood sa inyo yung kay Attorney Claire, yung video niya nung isang araw tungkol sa kanyang media press con, kasi ang ganda po nung tanong nung mga Malacanang press corps. Pero ito po, meron pong isang isang expert, no, na nagsasabing pwede pa ring ipatupad, i-enforce yung warrant of arrest even though si Harry Roque ay nasa overseas. Sabi po dyan sa balita ng DCRH, arrest warrant against Harry Roque can still be enforced even if he's overseas. Ito po, a former president of the Integrated Bar of the Philippines, IBP, noted that it is still possible to serve the arrest warrant against former presidential spokesperson Harry Roque even
if he is currently abroad. O mismong former president na ng Integrated Bar of the Philippines ito, abogado din ito. O sabi po dito ni Attorney Domingo Cayosa that serving the arrest warrant against Roque would require the Philippine government to coordinate with the authorities of the country where he is currently located. Siyempre, tatawag doon sa gobyerno ng Dutch, ito po, meron po kaming warrant of arrest sa tao na to na ngayon po ay nandyan sa inyong country at nang hihingi ng asylum. Quote, ito po ang sabi ni Attorney Cayosa. Maari naman pero kinakailangan makipag-ugnayan ng gobyerno o ang mga otoridad ng Republika ng Pilipinas doon sa gobyerno ng bansang kinanaroonan ni Harry Roque sa Netherlands. They have to coordinate with them and seek the assistance ng kanilang gobyerno o kaya ng Interpol. O ayun po, di ba? Gobyerno o Interpol. So, kung maganda, kausapin din ng gobyerno, ang gobyerno ng the Netherlands at the same time sa Interpol. May ugnayan po tayo sa Interpol, di ba? Cayosa noted that Roque views, yung view niya, si Roque is merely his own and does not bind the Netherlands or the Philippine government, pointing out that the case have followed due process. Correct. Tama po yung sinasabi ni Attorney Claire. Dumaan po ito sa proseso. Kaya nga po nalabasan siya ng warrant of arrest. Hindi po to bigla-bigla pinorward ng DOJ yung kaso. Wala pang 24 hours naglabas na ng warrant of arrest yung Angeles City Trial Court. Hindi po, pinag-aralan mabuti. Ito pa ang sabi ni Attorney Cayosa. It's a valid warrant of arrest. It can be enforced with the cooperation, of course, nung host country ni dating Secretary Harry Roque. However, he admitted that the arrest warrant does not bar Roque from pursuing his application for political asylum in the Netherlands. Furthermore, he said Roque's arrest will depend on the cooperation of authorities in the foreign country. Correct! Kung ayaw ng foreign country, wala tayong jurisdiction doon. Kasi sabi nila, wala kang jurisdiction dito, Ay magagawa pa dyan, the Interpol, It's within the discretion of the government of the Netherlands kung tutulungan nilang ating gobyerno na isilbi ang warrant of arrest. Maaaring gamitin rin ito ni dating Secretary Roque as another proof ng kanyang political persecution. Ang problema lang is makikita natin na dumaan ito sa proseso at makikita din naman yun ng gobyerno ng the Netherlands. So ayan Roque, tama naman dito, may punto po si Attorney Cayosa, dumaan sa tamang proseso yung warrant. Ngayon, depende na po doon sa the Netherlands kung makikipagtulungan sila sa atin. Hopefully, the Dutch government, siguro sensible naman yung mga yan. Alam nila, this guy did such horrible things. Paliwanag lang kung ano yung nature ng pogo na kinabibilangan ni Roque, di ayos. Now mga kababayan, dito po, papakita ko sa inyo yung video, 5 minutes. Ito po yung napakagandang katanungan at kasagutan doon po sa media interview ng ating magaling na Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro. Pagbigyan nyo na po mga kababayan, papanoorin lang natin. Kasi ang ganda nito. Tungkol po ito kay Harry Roque, yung mga pinagsasabi ni Harry Roque. How the good Yusek Castro answered all these questions. Ito po. Magandang umaga, Yusek. Yusek, about the issuance of arrest warrant against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ang sabi po niya kahapon, malinaw that he is a victim of political persecution by the Marcos government because he is an ally of the Dutertes. Your comment on that, Yusek? Yan po naman talaga ang kanyang magiging naratibo, kanyang depensa. Pero hindi po niya sinasagot ng mabuti kung nasaan nga ba yung mga dokumentong kanyang ipinangako sa House of Representatives at that time na nagkaroon po ng hearing sa Quadcom. Hindi po niya natutugunan yon at kung ano man yung mga sinasabing di umano hidden wealth niya ay hindi pa rin niya po natutugunan. So paano po kayo magkakaroon ng political persecution? At tandaan po natin, korte mismo ang nag-issue ng valid warrant of arrest patungkol po sa kaso ng qualified human trafficking. At hindi lamang po yan. Meron po tayong nabalitaan na meron din pong pending case for alleged land grabbing sa Bataan. At ito po ay di umano'y nakapending sa Ombudsman
since 2023. So siguro dapat din po natin malaman ang detalye dito at ang katotohanan tungkol sa akusasyon ng mga 77 farmers patungkol sa di umanong land grabbing na ginawa ni Atty. Harry Roque. O yan po mga kababayan, yung unang kasagutan ni Atty. Claire about political persecution, nagtutugma doon sa sinabi ni former IBP President Atty. Cayosa. Diba? Dumaan po ito sa tamang proseso at si Harry Roque ang may kasalanan. Bakit siya nasadlak dyan? Siya mismo ang nag-volunteer na magdala ng mga dokumento pero hanggang ngayon hindi niya nililinaw. Nasaan yung mga dokumento? Di po ba? Siya ang gumawa ng sarili ng multo tapos ibabalik ta rin niya. Oh, dalawang abogado na nagsabi, ikaw din Harry Roque. Alam mo yan, abogado kayo. Magaling kang abogado, Roque. O di ba? Alam mo yan. Dumaan sa tamang proseso. Pero ikaw, since you are bewildered, hindi mo na alam ang gagawin mo, you are just covering up for your own mistake and looking for somebody to blame on your what? Stressful state, di ba? O nakakahiya. At the same time, nabulgar tuloy ngayon na meron pa pala siyang kaso na nakapending sa ombudsman. O hello, ombudsman. Bakit ang tagal mo naman yan aksyonan? 2023 pa pala. Doon sa land grabbing incident, actually may namatay nga po dyan, I believe i-correct me if I'm wrong, may namatay po na lawyer dyan. Oh, land grabbing meaning po, ito yung sinasabi natin na binigyan nila ng mga peking titulo yung mga 77 na mga farmers para lang makuha nila yung lupa at patayuan nila ng pogo building nila. Diba? Yan po yung ginawa nila, yung po yung nasasabi na ginawa ng asawa ni Roque. Yung Myla Roque. O ano Roque? Bakit hindi ma-actionan yan? 2 years na, oh. Diba? Ombudsman Martires. Ang tagal-tagal mo namang umaksyon pero yung reklamo ni Amy Marcos inaksyonan mo kaagad. O diba? O tuloy tayo mga kababayan. Ha? Ito pa. Ma'am, ano po yung magiging action on the part of government? Is it possible to coordinate with the Interpol para mapabalik sa bansa si former presidential spokesperson? Sa ating pagkakatanda, yan din po sinabi ni Yusek Nikki T ng DOJ, maaari po sila makipag-cooperate at makipag-coordinate sa Interpol patungkol po dito. So abangan na lang po natin kung ano man po ang magiging aksyon ng pamahalaan sa pamamagitan po ng DOJ. Pero may sinasabi po kasi si Atty. Roque na sa ngayon, hindi daw pwedeng maipa-deport siya pabalik dito sa Pilipinas dahil ayon daw sa international law, meron pa kasi siyang petition for asylum. So, kumbaga, nakapending pa doon. Of course, meron pong ganyan na sinasabi patungkol sa karapatan na wag muna siyang dalhin sa bansa kung saan may kaso. Pero ito po ay kung may maipapakita pong harassment. Kung wala po siya mapapakitang harassment mula sa gobyerno at maipapatunayan na ang mga kasong ito ay legal na nasampa at may mga basihan para siya ay ma-issuehan ng warrant of arrest, hindi po tayo maniniwala na hindi siya maaaring dalhin sa Pilipinas. O, ayan po, dalawang bagay. No? Interpol. Wino-work out na po ng DOJ. May binanggit po na pangalan si Yusek, nakalimutan ko lang. So the DOJ is working with Interpol. No? Antay na lang natin. At yung sinasabi nga ni Roque na hindi daw siya pwedeng i-extradite dahil sa siya ay may pending application. Anong sabi ni Yusek Castro? Kailangan ipakita niya, panindigan niya na merong harassment ang ginagawa sa kanya. Kung wala siyang mapakitang ebidensya na hinaharas siya ng gobyerno, dumaan naman sa tamang proseso yung warrant of arrest, malamang Harry Roque, baka yung Dutch government pa mismo ang magbigay. Pauwiin ka ng libre. Escortan ka lang sa airport, tatawagan ng Philippine Embassy sa Netherlands. So, here you go. Here is your fugitive. We are willing to escort him to your embassy. He will be on your building in less than 2 hours. Di ba? Continue tayo mga kababayan. Hello
follow-up question, Maris Umali, GMA7. So, ma'am, ibig sabihin, even, kasi yun po yung ini-insist niya when we were at The Hague before, ang sinasabi niya, it is part of the provision as an applicant for a political asylum seeker that hindi siya pwedeng galawin at all. Hindi siya pwedeng ipa-deport, hindi siya pwedeng arrestuhin. Kumbaga, he is untouchable as a political asylum seeker. So, ano ang magiging basehan kung sakasakali nung sinasabi po ni attorney na they will work hand in hand with the government in order to siguro serve the arrest? Siya po ang nagsampa ng kanyang petition for asylum. So dapat po para hindi po siya maaresto since may valid warrant of arrest na inisyu ang ating bansa, siya po ang dapat magpatunay na ang pagkuha sa kanya, gamit man ang Interpol or kooperasyon sa Interpol, siya magpatunay ang pagdala dito sa Pilipinas ay because of mere harassment. So may condition po yun. Hindi po yun statement na hindi ka pwedeng hulihin, basta-basta, kung meron naman pong valid warrant of arrest at may kaso siyang dapat kaharapin, hindi po siya dapat magtago sa kanyang petition for asylum. O, ayan po, maliwanag. Sinasabi ni Rocky nga, hindi siya pwedeng hulihin. Kumbaga, sabi nga nung nagtatanong, untouchable siya. Anong sagot ni Atty. Yusek? Binalikan niya lang. Siya ang siya ang nag-apply ng asylum. Ngayon, patunayan niya doon na mahaharas siya yung non-refoulement na tinatawag, the word non-refoulement. Mangyayari sa kanya yun sa Pilipinas once na i-extradite siya. O patunayan niya. Di po ba? Yung ba tinugis na ba siya sa Pilipinas? Hinaras ba siya? May death threats ba sa kanya? O yung mismong sa Quadcom, tinret ba siya? Hindi po Matyagang nag-antay ang Quadcom sa kanya. Di ba? Bigla na lang siyang lumabas ng bansa through backdoor, mahilig sa backdoor So ako po, tama po yung mga katanungan ni Yusek, no? Good job, Yusek Castro. Maliwanag po. Maliwanag pa sa sabaw ng pusik, ika nga ni Mike Abe. Mabuti pa si Attorney Claire Castro. Magaling magpaliwanag, no? Salamat po, no? At kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.